Gusto pa din daw mag-shuffle ng lineup ng SMB kahit pa nag-champion nga sila last conference. At nanganganib nga daw ng gusto ang pag-stay nga ni Vic Manuel at Simon Enciso sa SMB para lang makuha nga sa Blackwater Elite itong si Troy Rosario. Maaprubahan kaya ito ni Commissioner Willie Marshall? At Christian Standhardinger nagdedemand na daw ng malaking sahod sa Ginebra dahil napapansin niya na sobrang babad na nga daw siya dito sa team niya at halos hindi nga raw siya nakakapagpahinga. Yan ang topic natin sa video na ito mga ka-sports. Pero bago nga ang lahat, pakisuportahan na aking channel sa pag-like at subscribe. I-click ang notification bell button para lagi kayo ma-notify sa mga latest videos ko. Tara at pag-usapan na natin yan. Isa nga ang SMB sa hindi pa din nakukontento sa mga players nila at halos every conference gumagawa nga sila ng trade para sa team nila. Dahil alam nyo naman na gusto nga nila every conference contender pa din sila sa championship. At kahit pa kaka-champion nga lang nila last conference, matunog pa din na may mga players sila na bibitawan dahil hindi na nga masyado nagagamit. At ito nga ay sina Simon Enciso at Vic Manuel na gusto nga nilang bitawan dahil kahit hindi nga sila nagamit last conference, lalo na nga nung playoffs, nagawa naman nila mag-champion daw dahil lahat halos ng players ay nakaka-contribute naman. Tinatawag na nga na all-star ang team nila dahil sa ganda ng lineup nila, lalo na nung nadagdag nga sa kanila itong si Don Trollano at Jeron Teng. Pero yun nga, dahil naghahanap ng versatile player ang SMB na parang Arwin Santos style, yung kaya maglaro nga ng 3rd or 4th position at aasahan din sa depensa. Kaya naman nung nabalitaan nga ng SMB na healthy na nga itong si Troy Rosario, gusto na nga daw nila ito kuhain at mag-o-offer na sila ng players. At ito nga ay sina Simon Enciso at Vic Manuel ang unang offer nila para nga kay Troy Rosario. Ito ay ayon lang sa kuliglig. Gusto na din ulit makatikim ng championship ulit sa mga lamang niya ni Rosario after ng mahabang stint nga sa TNT dahil nung nasa Blackwater nga siya ay parang nagre-recover lang siya ng injury niya doon at parang wala nga siyang gana maglaro doon. Di ko lang sure kung naiilang pa din siya sa injury niya or sadyang wala lang siyang gana maglaro nung napunta nga siya sa Elite dahil parang hindi na nga siya naging player of the game simula nung umalis nga siya sa TNT at napunta sa Blackwater. So malamang yung offer na gagawin niya ng SMB sa Blackwater para makuha nga si Rosario ay may kasamang cash consideration para mapapayag nga nila ito. Dahil kapag ganyan, nangyayari na papapayag talaga nila ang mga sinasabing farm team daw ng PBA dahil malaking halagang pera naman kasi ang binibigay nila. Kaso yun nga lang, medyo may edad na nga itong si Vic Manuel ngayon at si Enciso. Tapos hindi pa din nakaka-recover ng gusto itong si Manuel sa injury niya. Kaya nga hindi siya nakakapaglaro. Kaya if ever na matrade nga siya ng SMB papuntang Blackwater, baka sumikip nga ang lineup nila dito at di rin siya magamit. Dahil sa pagkakalam ko, hindi pa nga din siya 100% healthy. Kaya magiging pabor na naman niya ito sa SMB if matuloy ng gusto ang trade na ito mga ka-sports. At baka mabash na naman nga ang PBA dahil sa trade na magaganap na ito. Sa kabilang dako naman mga ka-sports ay tungkol naman dito ay Christian Standhardinger na nagdedemanda daw ng malaking sahod nga daw next conference dahil doon nga siya pipirma ng kontrata ulit. Napapansin niya na daw kasi dahan-dahan na halos hindi na nga siya nakakapagpahinga kapag pinapasok siya dito sa game. Lalong-lalo na last conference dahil may iniindang injury pa nga itong si Japet Aguilar. Parang nag-average nga siya ng 40 minutes per game na hindi na nga talaga usual na ginagawa sa mga nakaraang conference nung nandoon nga si Justin Brownlee at itong si Japet Aguilar. Parang napapansin niya, babad na nga siya. Oo, nung una pabor nga ito sa kanya kasi mahabang playing time na bibigay sa kanya. Pero yung halos hindi na nga siya nakakapagpahinga, parang hindi na nga raw tama yun. Kaya naman may nagsasabi nga na nagdedemand na daw ng malaking halaga itong si Christian Standhardinger. Dahil kapag natapos nga raw ang kontrata niya, magdedemand nga daw siya ng at least 2 to 3 million per month na sasahurin para raw mapapayag nga siyang pumirma ulit dito sa Barangay Ginebra or SMC Management.
Dahil kung 40 minutes per game naman daw ang lalaruin niya, ay parang masyadong pagod na daw siya doon. So ayun yung nakikita niyang value niya. Dahil nabigyan niya naman daw ng championship at naging best player pa nga siya noon or MVP nung nag-champion sila ng huli. Ito ay ayon lamang sa kuliglig mga ka-sports. Para sa akin, medyo malaki na nga yan. Dahil parang nagiging import style na nga ang laruan niya or yung value niya dyan. Yung ganong laking halaga na hinihiling niya na 2 or 3 million per month dahil sobrang laki na nga niyan. Knowing na meron nga tayong contract or sinusunod na salary cap dito sa PBA na alam nga ng karamihan na parang hindi nga nasusunod. Sa pagkakaalam ko, nasa 400 or 500 per month nga lang ang max contract. Pero nasa management na nga yan kung magbibigay sila ng mga bonus. Dahil sila naman daw talaga ang magbibigay niyan. Kaya sana nga mapag-isipan ito ng SMC management. Lalong-lalo na ng Ginebra kung pagbibigyan nga nila itong si Christian Standhardinger sa demand na ginugusto niyang gawin.